Good day, students! Ngayon ay pag-aaralan natin tungkol sa sectional view. Pero bago tayo mag-drawing, ay pag-aaralan muna natin kung ano ang sectional view, yung principles nito, o yung types at uri ng sectional view. Ang sectional view is purposely drawn to show the inside portion of the object. The direction of the cutting plane line is major reference to consider in determining the form of view to be drawn. The view must be indicated with section lines to emphasize the solid portion of an object. The portion not affected by section lines are the hollow or void part. Generally, sectional view describes the shape of the inside part of the object. Dito po sa sectional view is pinapakita po nito yung loob ng isang object. So, pinapakita po dito or nagde-determine nito ay sa pamamagitan ng cutting plane line. Kung saan tayo magpuputol, sa madaling sabi. So, this view, kapag naputol na, must be indicated by the use of section line. Section line, it emphasizes o pinapakita po neto ano po yung solid portion ng object. Now, kung wala po siyang section line, ibig sabihin po neto, ito po ay isang hollow o isa po siyang space or void part. Generally, sectional view, it describes the shape of the inside part of the object. Pinapakita po nito yung nasa loob ng isang object. Now, meron po tayong principles of sectioning or kung bakit ba natin ginagawa ang sectioning. Una, it shows the type of material to be used on the actual project. So, dito po pinapakita sa section view or sectional view kung ano po ba yung materials na gagamitin sa isa po nating project. For example, kung gawa daw po siya sa kahoy, kung gawa daw po siya sa bakal, etc. Now, it shows more detailed illustration, particularly on the internal parts of the object. So, pinapakita po nito yung detailed o pinaka-detalyadong illustration kung ano yung nasa loob ng isang object po natin. Now, it describes the shape of the internal parts. So dito, pinapakita or pinapangalanan kung ano po ba yung nasa loob ng ating parts or object. So meron po tayong iba't ibang uri ng sectional view. Una-una, full section view is a type of sectional view that shows the entire cut surface of the view. Kumbaga, pinapakita po nito yung kabuuang hati ng isang drawing. So, meron po tayong tinatawag na cross-section at longitudinal section. Sunod, ay meron po tayong half-section, kung saan a cutting plane line is imagined at a halfway across the object. Kung sa full section ay buong putol po yung ginagawa, sa half-section ay kalahati lang. Yung papakitang putol. Sa broken out section naman is a type of sectional view when there is a portion of the object being taken out. Kung ano lang po yung part na gusto po nating makita. Sa revolved section is a type of section applied to a circular object. The resulting view is similar to full section view. Dito po, sa revolved section is a kind of full section view, pero pinapakita lang po siya in a circular object or sa mga pabilog na object. Then, meron din po tayong tinatawag na remove section, kung saan generally used for furniture, machine, and architectural drawing, when the appearance of sectional view depends on the location of cutting plane lines. Dito po, depende po kung saan lang po tayo magpuputol. So, kalimitan may kita po tayong section A at saka section B. Kung saan lang po yung sectional view na gusto natin makita. Offset section, it is shows the zigzag direction of a cutting plane line if the principal interior features of an object are not located on a straight line. It is necessary to offset the cutting plane line to allow to pass through as many of the principal features of the object.
Kung hindi po siya makikita in a one straight full section line, so pwede po tayong gumamit ng offset section. Dito, makikita natin or pwede natin gawin is pa-zigzag motion or pa-zigzag direction po yung gagawin po niyang section. Then, sa assembly section, it is made of combination of the parts of all previously mentioned. This section may be used to increase the clarity and the readability of assembly drawings. So dito po, pinagsama-sama na po siyang sections. Lahat ng types of sections natin. So dito po, pwede nyo makikita sa assembly section yung offset section. Dito makikita ninyo sa assembly yung remove section. Pwede po ninyo makita dito yung full section, half section. And dito po sa assembly section is used para makita po yung mga internal parts ng ating mga object or specifically project. The important features of sectional views are the cutting plane line and section line, where the cutting plane line is the imaginary line which shows where an object is imagined to be cut to obtain the sectional view. So dito po, papakita ng cutting plane line kung saan lang po magpuputol. Then the section line is a fine line used to show the part of the object being cut. It is the inclined line that forms 45-degree angle. Each line must have at least 2 mm distance from each other. So this section line, again, pinapakita na ito yung solid object. Then, kapag walang section line, it is void or space or hollow part. So this section line must be 45-degree in angle and 2 mm in distance from each other. At ngayon, gagawin naman natin ating drawing, which is drawing number 03-03, which is sectional view. Dito kailangan po natin ng lapis, ruler, drawing compass, protractor, at eraser. Simulan na po natin. Simulan po muna natin sa paglalagay ng dot. Kung saan po tayo magsisimulang mag-drawing ng ating bilog. At kuha tayo ng ating drawing compass at ang ating ruler. Unahin muna natin yung 2 cm ang diameter. 2 cm ang diameter, ibig sabihin po niyan, 2 cm diameter, 2 cm simula left side, pupuntang right side ng bilog. Ibig sabihin, kapag gumamit po tayong drawing compass, ilagay po natin siya sa 1 cm. 1 cm. So, pwede po natin yun sa ating bilog by using freehand. So, pag sinukat natin siya, so siya ay 2 cm from left side to right side. So, 2 cm simula left side papuntang right side. Sunod naman natin gawin is yung 4 cm ang diameter. Ibig sabihin, kalahati lang po yung kukuhaan natin. Ang kalahati ng 4 cm is 2 cm. So, 2 cm po sa ating 2 cm sa ating ruler. Ilak natin siya. 2 cm sa ating ruler. Yan. Pasilak natin siya. At makagawa tayo ng
bilog na ganito. Pag sinukat natin siya, 4 cm po siya simula left side papuntang right side. Simula left side papuntang right side, which is diameter. Sunod naman natin is yung 5 cm ang diameter. 2.5. Kasi ang 5 cm simula left side papuntang right side, ang kalahati po niya is 2.5. So, nakagawa tayo ng tatlong klase ng bilog, which is 2 cm diameter, simula left side papuntang right side, yung kabuuan ng bilog. 4 cm diameter, simula left side papuntang right side, 5 cm left side papuntang right side. Ngayon, gawin naman natin ang ating front view na nasa baba. Gamit na ating ruler at ang ating lapis. Susundin po natin yung bilog. Lagyan po muna natin ng mga guidelines. Guidelines. Pababa. Guidelines pababa. Guidelines pababa. Puro guidelines muna para madali po natin siyang mabura. Sa ilalim, lagyan po muna natin siya ng horizontal line. Dito tayo magsisimula ng ating drawing. Now, simula daw po dito sa baba, pataas, which is 1.5 cm. 1.5 cm. 1.5 cm. Guidelines lang po muna para mabilis po natin siyang mabura if in case na magkamali po tayo. 1.5, tapos simulada po dito, papuntang pataas is 3. So another guidelines. Dito, kakapalan natin yung mismong object. So nagawa natin ating object. Ngayon, sabi daw po dito, ito daw po ay isang hidden lines, which is gagawin natin siyang dashed lines. So buburahin po natin ito. Yan ang purpose po na ating guidelines or light lines para madali po natin siyang mabura. At gawin po natin siyang hidden lines. Dash lines, which is 2 mm po ang space.
dash lines. Huwag natin kalimutan ang center line. Center line, nagde-determine po nito yung gitnang part. So, saan natin lalagay yung center line? Simula po dito sa gitna. Sa gitna ng object, may short dash line muna sa gitna. Then, long line sa taas at saka sa baba. So, meron na po tayong object. Now, ilagay po natin ang ating cutting plane line dito sa taas. Cutting plane line. Punahin po muna natin ang dalawang short line. Then long line. Huwag po masyadong makapal. Then arrow line. Nagdedetermine kung saan po tayo magpuputol. Now, pangalanan po natin siyang top view at front view. Now, dito sa pangalawang gagawin natin is ilalagay natin ang ating sectional view. So, para gawin natin siya, gagawin muna natin yung nasa top view. So, kuhanin lang natin yung sukat na nasa top view. Maglagay tayo ng tuldok kung saan tayo maglalagay ng drawing. So, i-lock po natin. So, pwede po natin siya ayusin. Ayusin freehand. Then, copyhin natin yung sukat. So, baka nagtataka kayo, sir, bakit kinokopya na lang natin yung sukat sa protractor, sa drawing compass sa kabila? Since pareho lang naman yung sukat niya, so, pareho lang din naman siyang magpo-produce ng same drawing. So, ganun din naman yung magiging sukat niya kapag sinukat natin. 2 cm from left side papuntang right side, which is 2 cm yung diameter, 4 cm yung diameter, then 5 cm yung diameter. So, kuhanin lang natin kalahati para dito sa ating drawing compass, 1 cm, 2 cm, tsaka 2.5 cm. So, dito po, 1 cm po yan sa ating drawing compass. Then, 2 cm para makuha po natin dito sa kabila. Centimeter po ito sa drawing compass. Pero pag kinuha natin yung diameter, 4 cm po siya. Then, 2.5 radius, sa madaling sabi. Then, makakapag-produce po siya ng 5 cm na drawing. Ayusin lang natin. So, nakapag-produce na tayo ng 2 cm diameter, 4 cm, at saka 5 cm. Sa ating drawing compass, kapag kukuhanin po natin siya, siya po ay 1 cm, 1 cm, 2 cm, at saka 2.5 cm. Gawin din natin ulit
Gawa tayo ng lines, pababa, vertical lines. Which is guidelines lang po muna natin. At maglagay tayo ng another guidelines. Horizontal line. So, gaya na banggit is 1.5 yung height, unang height. 1.5. Another guideline. Then, sabi daw po, simula pa pataas is 3. Yan. Kapalan natin yung outline. So ngayon, ay dahil may mga guidelines na siya, dito sa part na ito, siya po ay hollow o void part. Ibig sabihin siya po ay isang space. Ibig sabihin, itong mga nasa gilid, ay lalagyan natin siya ng section lines. So burahin muna natin yung nasa loob, para malagyan natin siya ng section lines. So, gagamit na po tayo dito ng protractor, which is kuhanin natin yung 0 papuntang 45 degrees. 45 degrees na may tig to 2 cm ang layo. So, maglagay po muna tayo ng tig to 2 cm. 2 mm. 2 mm. Mga guides. Kung saan tayo maglalagay ng section lines. So dito, lalagay tayo ng 45 degrees guideline. 45 degree. 45, 45, 45, 45. So, gagamitan na po natin siya ng ruler. So, 45 degrees. Po dito. So, nilagyan natin siya ng section line, ibig sabihin, solid part po siya ng isang object. Now, huwag natin kakalimutan yung nasa gitna, center line. Maglagay po muna tayo ng short line, then long line sa kabilang linya. Then, maglagay tayo ng cutting plane line dito.
Dalawang line sa magkabilang gilid. Then long line. Then lagyan natin siya ng arrow. Kung saan tayo magpuputol. Now, pangalanan natin siya na top view at papangalanan natin siyang front sectional view. At burahin natin yung mga unnecessary lines. At ganito po gumawa ng isang sectional view. Lalo-lalo ng front sectional view, which is full section po siya. So, ipasa po siya sa takdang araw. Maraming salamat.